Hello guys! Ngayong araw nga ay magtatanim na tayo ng ating pananim. Luya nga po muna ang ipapatanim natin ngayon. Ito nga po pala ang dahilan kung bakit nagtayo kami dito ng kubo para nga naman pag ganito magtatanim at kailangan mamitas ay masisilungan kami. Pwede rin kami magluto. Sobrang dami nga namin dyan magtatanim kasi nga yung iba gusto talagang magtanim kasi nga walang hanap buhay ngayon kasi tag-araw kaya naman talagang yung iba ay kahit sobra-sobra kami ng tao ay talagang sila daw ay magtatanim. Kaya naman wala kaming magawa kundi sige tanim tayo, swerte daw yun, sabi ng asawa ko. At isa nga sa magtatanim naman na yung aking anak na talaga namang nagtatanim at sumasabak sa kainitan ng araw kahit napakainit ay napakahirap pigilan. Talagang simula nga po pala bata siya ay talagang sinasama na namin sa ganitong bukid para naman siya ay may alam. Hindi dahil gusto namin siyang mahirapan, dahil gusto namin siyang matuto. Nai-enjoy naman niya nga ang pagtatanim. At kahit nga anong pigil ko sa pagtatanim niya ay hindi ko siya mapigilan dahil talagang enjoy na enjoy siya at talagang gustong-gusto niya nga magtanim. Para sa akin ay mas maganda nga itong namumulat siya sa ganitong buhay. Para habang bata pa lang ay may alam na siya. At talagang parang nga makaiwas na din sa gadget. Kaya naman hanggat maaari ay sinasama talaga namin siya kung saan man kami magpunta. At dito na nga kami nagluto sa aming kubo, dito na kami nagsayang at dito na rin kami nagluto ng pritong isda. O diba, laking bagay talaga na may kubo kami dito. Pero hindi na nga pwede namin siyang dingdingan dahil gusto nga namin na open area lang talaga siya. Medyo malayo nga sa mga bahayan yung kubo namin. Kaya naman, natatakot nga kami na baka nga pangmugaran siya ng mga aswang. At hindi pa nga nakikiliban yung luya namin ay talagang bumuhos na nga ang malakas na ulan. Hindi ko na nga na-videohan at talagang itong anak ko nga ay naligo na sa ulan at tita nyo naman ang pinangkukuskus niya nga ay panghugas ng pinggan. At nagtanim nga rin pala kami dyan ng mga papaya sa aming paligid ng kubo. Para naman nga medyo lumilim-lilim naman pag lumaki na yung mga papaya at hindi na sobrang init sa paligid ng kubo. Abay ayos nga din ho ang papayang ipagbili at talaga namang kaunti lang ho ay nakakailang kilo na at talaga namang pagka maganda naman nga din ho ang presyo ay talaga namang sulit na sulit kahit papaya lang po ang tanim. Napakadamot nga po talaga din ng ulan dito sa aming barangay at talaga naman nga pong kahit digim na at talagang kulang na lang ay buhos ang ulan ay talagang ayaw nga pong bumuhos ng ulan din. Kaya nga po ay ginagawa namin ay dinidilig na lang namin ang aming mga tanim dahil nga po pag hindi namin ito dinilig ay ito yung mga ngamatay. Kaya naman nga pong ihihirap ng mga farmers kapag ganitong hindi naulan at talaga naman nga pong ang bayad sa tubig ay pagkakamahal. Ay kung ano na nga ho mga ritual ang aking ginagawa diyan para nga laang ho umulan at talagang ng mga araw nga hong yan ay talagang dagim nga din ho. Akala nga ho namin talagang ilulurok na ang ulan pero talagang napakahigpit nga ho at napakadamot nga ho ng ulan din talaga. Ay pagkakagastos nga din laang ho ng garning may tanim pero paanhin nga po at pasasaan ba at ikay sa bandang huli ipapaldol lang ho nanakawin ang bunga ng aming mga tanim.